146.2 million worth of shabu was seized in Zamboanga City. Totoo po ito? Ito, yes or no? Can I just ask our operations officer to make sure, Your Honor? Magandang araw at ito po ang ating panibagong update na pagalitan na sigawan po ni Senator Bongo si PDEA Chief Lasso dahil mukhang hindi niya alam ang totoong impormasyon sa nangyaring pagtakas ng 7 umano'y miyembro nitong mga durugista na nahuli po sa isang bypass operation sa Zamboanga City. At paano nakatakas? Naku po, sa bubong lang umano dumaan mga kababayan po natin. At alam nyo ba kung magkano ang halaga ng pulburon na nahuli sa kanila? 145.5 million lang naman o katumbas ng 21.4 kilo ng pulburon ang nahuli sa 7 katao na ito na tumakas o kaya pinatakas sa kulungan ng Zamboanga City. Hawak na mismo yan ng mga otoridad, kontrolado na ng PDEA, pero paano nakatakas? So imposible kung tutuusin, pero posible kung may kasabwat. Kaya ito po, panoorin natin. And Senate President Mig Zubiri at sa lahat ng resource persons narito. Magandang araw po sa inyo lahat. Una po sa lahat, gusto ko pong klaruhin that our objective here is to shed light on the matter and to uncover the whole truth in these allegations. Nothing but the truth. No more, no less. Nandito po ako para suportahan ng ating chairman, Senator Bato, para alamin po ang katotohanan. The truth only. Hindi po tayo magkakamali dyan. Kaya naman po ako po'y sumasangayon kay Senator Bato that we should keep politics out of this hearing. Ang pangunahing layunin natin dito ay ang kapakanan at kaayusan ng publiko. Ayaw natin na bumalik ang paglalaganap ng illegal na droga dahil pag bumalik yan, babalik na naman po ang kriminalidad, babalik po ang korupsyon sa gobyerno. Hindi ito dapat nakadepende kung sino yung kakampi natin dito. Isa po ang ating labanan po ang illegal na droga. Kaya umaapila po ako dahil sa ating mga resource persons nandito ngayon, sabihin nyo lang po ang totoo, the truth only. At pinag-usapan po natin ang droga dito. Mas importante po itong problema ng droga sa ngayon. Since we are talking about operations of PDEA against illegal drugs, may I just also ask Mr. Chair to Director General Lasso. Last May 2, 146.2 million worth of shabu was seized in Zamboanga City. Totoo po ito, Director General? You may answer, General Lasso. Totoo ba ito, yes or no? Can I just ask our operations officer to make sure, Your Honor? It is now being investigated by the regional director in coordination with the Philippine National Police. Ano bang nangyari, Mr. Chair? Your Honor, what I got is that they were able to open the roofing of the jail facility. Yun lang po. We were on our way here to attend the hearing when I was talking to our regional director, so I still don't have so much details about the incident, Your Honor. Yun po ang problema dito, Mr. Chair, no? Pag bumalik na naman po ang illegal na droga, babalik na naman ang kriminalidad, babalik na naman po ang korupsyon sa gobyerno. Habang pinag-uusapan natin dito, itong issue ng sa PDEA, meron pang malaking problema ang ating PDEA, nakatakas pa, nahuli na nakatakas pa. So, yun lang po, Mr. Chair, magtulungan po dapat ang gobyerno para masugpo itong So tingnan nyo po mga kababayan po natin, huli na, nakatakas pa. Kaya pinag-iisipan o napaisip tuloy tayo, either ito ay pinatakas o kung talagang lehitimong nakatakas. Dahil sa laki po ng halaga nitong pulburon na nahuli sa kanila na halos umabot ng 150 million, so ito po ay 145.5 million, imposible po na wala itong kasabwat, posible dyan sa PDEA o posible dyan sa pulis na nakabantay. Hindi basta-basta, I think, itong mga sindikatong ito dahil sa laki ng kanilang grupo. 7 po ang nahuli, ni isa, yung nahuli. Ni isa wala man lang silang nahuli. Lahat po yun nawala na ngayon at wala na pong update. Hindi masyadong hina-highlight po sa ibang midstream media. Siguro na balita parang pinasadahan lang pero nawala na agad mga kababayan po natin. Kasi pag ganitong klaseng balita,
na alam nila na tatamaan itong administrasyon ni Bongbong Marcos, abay mukhang tinatakpan po at mukhang ini-skip nila at hindi pinapaalam sa taong bayan. Kasi nabulgar lang ito nung itinanong po ni Senator Bongo dito kay Pidia Chief Lasso. Kasi kung tutuusin, hindi masyado natin ito nakikita. Nung itinanong lang, tsaka lang po binalita din nitong mainstream media. Bakit ganito na po yung nangyari sa ating bansa? Sayang naman kasi ang pinaghirapan ng dating presidente. Although hindi niya natapos, hindi naman na perfect ang kanyang kampanya laban sa illegal na droga at marami pa ngayon yung gusto siyang ipakulong, gusto siyang pabagsakin dahil pinoproteksyonan niya lang ang kapakanan ng nakakarami, lalo na po yung mga biktima nitong mga drogista. So ngayon gusto pa nilang paimbestigahan diyan sa House of Representatives, gusto pa imbestigahan sa Senado ang umano'y ICC issue, extrajudicial killing at itong umano'y secret agreement sa West Philippine Sea. So nanahimik na supposed to be ang dating presidente, sila naman po yung nagsimula, mga kababayan po natin. Una na po nung binanatin nga itong si Vice President Sara at patuloy po nilang parang gustong ipa-aresto itong dating presidente na sinasabi ni Pangulong Bongbong na umano'y hindi papasukin ang ICC, pero yung pala nasa ating bansa na at nagkakandak na po ng kanilang independent investigation. So tingnan nyo po kung sino pa po ang gumagawa ng kabutihan para sa ating bansa, ay siya namang pilit na hinihila pataas. At ang kanyang kaalyado po na si Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa, ay mukhang nahihirapan nga po dahil iilan lang sila talagang may kampanya laban sa illegal na droga. Ang dares mukhang patay Malaysia lang Mukhang hindi nila pinapansin itong malala na naman po na kalakaran ng illegal na droga. Tingnan nyo po yung nangyari sa Batangas. So napakalaki po sana, pero malaki naman yung nawala base sa kanilang estimate. Kaya tuloy ang taong bayan naghihinala. Usap-usapan pa itong allegation ngayon sa PDLX kung saan ay sangkot nga sa paggamit umano ng illegal na pulburon itong si Bongbong Marcos at nakumpirma na yung sinasabi sa dokumento na bahay na pagmamayari ni Maricel Soriano, ikinumpirma niya rin. At napag-alaman na hindi para totoo na wala si Maricel doon. Dahil March, ginawa ang report at si Maricel Soriano ay naibenta niya yung unit April. So, August. So, ibig sabihin, doon pa rin siya nakatira base doon sa ibinigay na impormasyon ng informante dito kay Morales. Ang pinagtataka lang po natin, bakit gusto nilang bayaran, suhulan itong si Mr. Morales kung ang dokumentong ito o yung nilalaman ay walang katotohanan. At bakit hanggang ngayon hindi sinasagot ng ating presidente ang hamon ng taong bayan, ang hamon nitong si PDEA Chief Morales, ang hamon ni dating Pangulo na magpa-pulburon test na ito para magkaalaman at mawala na ang duda ng taong bayan. Pero mukhang pinapabigyan lang at imbis na sagutin ng maayos, abay nagwawala pa po ang kanyang mga alipores, kagaya nitong si Gadon. Mga kababayan, nakita po natin na mukhang hindi maayos po ngayon yung kampanya nitong administration laban sa illegal na droga, at yung nakaupo naman sa PDEA ay mukhang hindi po mapagkatiwalaan. Palagay ko kung gusto talaga ni Bongbong Marcos na maayos itong kanyang administrasyon at bumalik ang tiwala ng taong bayan at matigil na itong panawagan na bumaba na o mag-resign na itong si Marcos Jr., palagay ko dapat niya po muna ayusin ang kanyang administrasyon at hindi dapat nakikialam ang kanyang pinsan at ang kanyang asawa. Yan lang po, at kung ano man ang inyong komento or saloobin, mag-iwan lang po dyan sa ating comment section. Maraming salamat. God bless.